Isang mapagpalang umaga dito sa Juliana Public Market. Isa po kami sa mga inatasan ng ating Panginoong Diyos na si Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ upang pumarito at magbahagi ng kanyang banal na salita ng libre lang po at wala itong bayad po. Hindi po kami hihingi ng anumang donasyon, ngunit ayon kasi sa banal na salita ng Diyos na ipahayag natin ito saan man o napapanahon man o hindi, sapagkat malapit nang darating ating Panginoong Diyos. Kaya bago ang lahat, mga kapatid, nais ko po munang magbahagi sa inyo ng mga panalangin upang i-bless po tayo, bawat isa na naririto. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon Yeshua, Mashiach Yahweh Jesus Christ, sa mapagpalang umaga, Panginoon, kalakip ng iyong banal na Espiritu, naririto po kami sa public market ng Juliana po, Panginoon, upang magbahagi ng iyong banal na salita. I-bless mo ang bawat isa na naririto, Panginoon. Buksan mo ang kanilang puso at isipan, Panginoon, upang maunawaan nila ang kahalagahan ng iyong banal na salita, Panginoon. Na ito lamang ang tanging makapagligtas ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord Jesus Christ, samahan kami ng iyong mga anghel upang kami patnubayan sa lugar na ito, Panginoon, at magtagumpay ang bawat isa sa amin, Lord Jesus Christ, na maibahagi sa kanilang yung banal na salita. Kaya maraming salamat, Lord God. Nawa patuloy ka na maghari sa puso at isipan ng bawat isa, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang Diyos na dakila at mapagmahal at mahabagin sa pangalan mo, Yeshua, HaMashiach Yahweh Jesus Christ, to God be the glory. Amen. Mga kapatid, bago po ang lahat, baka nagtaka kayo bakit binabanggit ko Yeshua, Mashiach Yahweh Jesus Christ, sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay nabuhay ito nung nagkatawang tao sa Israel o sa bansang Israel. At ito po, ang salita nila ay isang Hebrew. Kaya ito po ang pangalan niya, Yeshua, HaMashiach. Sa lahat pong hindi pa nakakakilala, ito po ang tunay na pangalan ng ating Panginoong Diyos sa bansang Israel. Kaya nga po, narito kami upang ibahagi din namin kung ano ang natutunan namin mula sa kanyang banal na salita, sapagkat ang nais ng Panginoong Diyos ay maibahagi ito sa ating lahat dito sa mundong ito bago pa siya darating sa sanlibutan ito. Sapagkat malinaw na sinabi ng ating Panginoong Diyos dito sa Mateo chapter 10, verse 6 to 7. Nasa halip hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. O isa na tayo doon, mga kapatid, na tayo ay isang taong nawawala dito sa sanlibutan ito dahil di lahat ng tao dito sa mundo ay nakakilala ng lubos sa ating Panginoong Diyos. Marami sa atin na nahuhumaling na sa gawain sa libutan. Kaya nga narito po ang ating Panginoong Diyos ang banal na salita upang maipakilala sa lahat na siyang Diyos na dakila at nagbigay buhay at nagbigay ng kalakasan ng bawat isa. Kaya nais ng Panginoon na hanapin ng bawat isa, buksan muli ang kanilang mga puso at isipan. At humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. O nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos dito sa kalupaan. Kaya nga mga kapatid, tayo ay pinapaalalahanan ni Lord Jesus Christ na manumbalik tayo sa Kanya sapagkat hindi niya gusto na tayo ay maparusahan tulad ng ating mga ninuno na sumuway at naghimagsik sa Kanyang kalooban na sila man din ay nakakaranas ng parusa habang sila ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos dahil sa kanilang pagsuway. Kaya nga pinapalalahanan tayo, sinabi sa Gawa, chapter 3, verse 19 to 20. Kaya nga magsisi kayo at manumbalik sa ating Panginoong Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Hallelujah! Kaya nga, maraming tao ngayon na ang inaakala nila pag tumawag sila sa Panginoon ay maliligtas na. Ngunit hindi nila alam na maraming bagay tayong nagagawa dito sa mundo na labag sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga tayo pinapalalahanan na wag natin mahalin ang sanlibutan ito. Wag nating ibigin ito. Ito ang sinabi sa Roma chapter 6 verse 23 na wag niyong ibigin ang sanlibutan ito sapagkat ito ang magbibigay sa inyo ng kapahamakan. Kaya nga sinabi niya doon na ang bawat kasalanan ay kamatayan ang kabayaran. Kaya nga hindi gusto ng Panginoong Diyos na tayo ay mapahamak
o pagbabayaran natin ang bawat kasalanang ito. Ang nais ng Panginoong Diyos na magbago tayo sapagkat hindi alam ng lahat na ang akala siguro ng lahat pag tayo ay namatay ay mapupunta na kaagad sa kaharian ng Panginoong Diyos. Ngunit mga kapatid, paalala lang po na hindi pa po yon ang katapusan ng ating kamatayan. Meron po tayong tinatawag na pangalawang kamatayan, na ang pangalawang kamatayan ay siyang maglalaglag sa atin sa dagat-dagatang apoy. Kapag tayo ay sinuri ng ating Panginoong Diyos at nagkulang tayo sa kanyang kalooban. Kaya nga, ang ating Panginoong Diyos ay nagsugo ng mga lingkod upang magpahayag ng kanyang banal na salita ng libre. Ipahayag ito upang ito ang magbibigay ng pagsisisi sa bawat isa. Kaya nga, tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na manumbalik sa Kanya. At alam ng ating Panginoon na tayo ay may kakulangan sa ating pamumuhay. Kaya nga sinabi niya sa Hebrew chapter 4 verse 15, alam ng Diyos ang ating mga kahinaan. Kaya niya nauunawaan tayo dahil siya man ay tinukso ng kaaway. Kung maalala natin noon na ang ating Panginoon ay tinukso ng kaaway na si Satanas. Kaya nga, ganun din tayo dito sa sanlibutan ito. Maaari tayong matukso sa mga gawaing hindi kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Nariyan pa rin ang ating pagmamalabis sa ating pagmamataas o pagtatanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Andun pa rin yung nagmamahal tayo sa sanlibutan ito, natuto tayong magbisyo para sa ating mga sarili. Hindi natin naiisip na ang ating Panginoong Diyos ay binigyan na tayo ng pag-asa at pagkakataon. Tandaan natin mga kapatid na tayo mismo sa sarili natin ay ginawa na niyang templo at nasa puso niya tayo. Kaya nga, bawat gawa natin ay hindi natin ito matatago sa ating Panginoong Diyos. At ito ay ating ipagsusulit sa takdang panahon ng kanyang pagbabalik. Nais kong ibahagi sa inyo mga kapatid, sapagkat sa kanyang banal na salita, ang ating Panginoong Diyos ay napakalinaw na sinabi na siya ang Diyos ng kadakilaan. At ibabahagi ko sa inyo ang salita dito sa Ecclesiastico chapter 18. Na ayon dito mga kapatid, ang ating Panginoon lamang ang makatarungan at walang ibang Diyos liban sa Kanya. Hallelujah! Siya ang Diyos ng katotohanan at makatarungan. Batid natin yan na kapag tayo magpapatuloy sa paggawa natin ng kasalanan, tayo ay tiyak na mapaparusahan sapagkat siya ang makatarungan. Diyos ng katotohanan. Walang makapaghahayag ng mga ginawa ng Panginoon at wala ring makakaunawa ng kanyang panukala. Sinong makakasukat ng kanyang karangalan? Sinong makakapagsalaysay ng kanyang habag? Walang maidagdag o maibabawas sa mga ito ng walang maidagdag o maibabawas sa mga ito ang tao. So ang tinutukoy ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang banal na salita, ang kanyang kasulatan. Kaya nga nagnanais siya na basahin natin ito. Pagbulay-bulayan natin to araw at gabi upang malaman natin na ito lamang ang tanging daan ng ating kaligtasan. Kaya walang ibang pwedeng magdagdag o magbawas dito sa kanyang banal na salita. Kaya ang lahat ng aming pinahayag ay nagmumula ito sa kanyang banal na salita. Talagang di kayang maabot ng kanyang isipan ng mga kahangahangang gawa ng Panginoon. Kapag nabaybay niya ang lahat, siya ay nagsisimula pa lamang at ipatigil niya ito ang kanyang isip. Ano ba ang tao? At ano ang kanyang katuturan? Ano ang halaga ng kabutihan o kasamaang magagawa niya? Tingnan mo na lamang ang haba ng kanyang buhay. Mahaba na ang 100 taon. Hallelujah! Kaya nga kung nagtataka tayo, bakit kaya nung panahon ng ating mga ninuno, inaabot sila ng 600, 700, 900 years old. Pero ngayon, ang panahon ngayon,
pababa ng pababa na. Hindi na nga tayo halos umaabot ng 100 taon dahil sa ating mga nagagawang kasalanan dito sa mundong ito. Kaya ito isang paalala sa atin mga kapatid. Parang isang patak lamang ng tubig mula sa dagat o buhangin sa dalampasigan ang ating mga buhay. Ganyan ang buhay ng tao kung ipaparis sa panahong walang hanggan. Hallelujah! Ang buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng Panginoong Diyos kung tayo ay manumbalik lamang sa Kanya. Nakikita at naunawaan niya ang kahabag-habag nilang wakas. Dahil dito'y lalo niyang dinagdagan ang kanyang pagpapatawad. Hallelujah! We are blessed dahil binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos na magsisi at manumbalik sa Kanya dahil sa Kanyang habag upang tayo ay patawarin. Kaya nga pakinggan, nawa ng bawat isa, ang bawat salita ng ating Panginoong Diyos na tanging makapagligtas lamang sa ating mga buhay. Ang pagkahabag ng tao ay para lang sa kanyang kapwa lamang. So pag tayo ay nahahabag sa ating kapwa lamang, pag tayo ay naaawa sa ating kapwa, ngunit kinakaawaan ng Panginoon ang lahat ng may buhay. Inaakay niya sila sa tumpak na landas, tinutuwid ang kamalian, sinusupil kung kailangan, tinuturuan at ibinabalik kapag naliligaw gaya ng ginagawa ng pastol sa kanyang kawan. Hallelujah! Kaya nga tayo ay kinaawaan ng ating Panginoong Diyos at nagdala siya ng mga lingkod upang maibahagi pa at mabuksan ang inyong puso at isipan na manumbalik tayo sa ating Panginoon na si Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ at buksan natin ang ating mga puso at pagsisihan na natin, talikuran na natin ang ating mga kamalian dito sa mundong ito. Alisin na natin ang mga bagay na magbibigay ng hadlang patungo sa kanyang kaharian. Kinakabagan niya ang tumatanggap ng pangaral at nagsisikap makatupad ng kanyang mga utos. Hallelujah! Kaya nga, napakapalad po sa lahat ng nakikinig ngayon ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat kinakahabagan niya ito, binibigyan ka ng chance ng ating Panginoong Diyos, kapatid, kung hindi mo pa siya lubos na nakilala. Kaya nga, sikapin mo na talikuran na ang paggawa ng kasalanan dito sa mundong ito. Hindi ba ang hamog ay nakakapagpalamig sa init ng araw? Kung gayoy higit pa sa kaloob ang magandang salita. Ang magandang pangungusap ay higit na mahalaga kaysa isang regalong mamahalin at ang dalawang ito ay kapwa ipinagkakaloob ng may tunay na magandang kalooban. Ang hangal ay mapanumbat at masungit. Ang bigay na mapait sa kalooban ay magbigay, ay hapdi sa mata ng binigyan. Tayo ay tinuturuan ng ating Panginoong Diyos sa mabuting pag-uugali upang alisin ang anuman ang nagpaparumi sa ating puso sapagkat ang gusto ng Panginoong Diyos, tayo isang taong mapagmahal, maibigin at mangunawa, magbigay ng pagpipigil sa ating mga sarili sa mga masamang gawa dito sa mundong ito. Suriin mo ang iyong sarili, mga kapatid. Napakalinaw na sinabi sa Ecclesiastico, chapter 18, verse 20. Suriin mo ang iyong sarili bago sumapit ang paglilitis. Hallelujah! At pagdating ng pagsisiyasat, magtatamo ka ng patawad ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ngayon pa lang mga kapatid, suriin na natin ang ating mga buhay kung naaayon ba tayo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kung hindi natin nais na malaglag tayo sa dagat-dagatang apoy, sapagkat napakalinaw po na sinabi yan sa Pahayag chapter 20 verse 15. Kapag tayo ay hindi na isulat ang ating mga pangalan sa buhay na aklat ng ating Panginoong Diyos, tayo ay malalaglag sa dagat-dagatang apoy. Ngunit ang Panginoon ay isang Diyos na mahabagin at mapagmahal, kaya binibigyan tayo ng pagkakataon upang pagsisihan at suriin natin ang ating mga buhay upang magbago pa tayo at manumbalik sa Kanya.
magpakumbaba bago dapuan ng sakit at magbalik loob agad bago malulong sa kasalanan. Kaya nga kung hindi natin nais na tayo ay maparusahan ng ating Panginoong Diyos dahil sa pagsuway natin sa Kanya, marami sa atin nagkakasakit, hindi na gumagaling, marami sa atin biglaang namamatay dahil sa kawalan ng karunungan mula sa salita ng ating Panginoong Diyos, na ang ating Panginoong Diyos na buhay ay nagbibigay ng maayos at kalusugan sa ating pangangatawan. Kaya nga, tayo ay magpakumbaba lamang sa Kanya. Huwag mong ipagpaliban ang pagtutupad ng ating mga panata. Huwag mong hintayin, mabingit ka pa sa kamatayan bago tuparin yon. Kung tayo ay nakapag-promise na sa ating Panginoong Diyos na magbagong buhay na tayo, ay ating panghahawakan na ito mga kapatid, upang tayo ay makamtan natin lahat ng kanyang mga pangako. Buhay na walang hanggan ang nais ng ating Panginoong Diyos at hindi kamatayan. Kaya nga, bago ka gumawa ng panata, ihanda mo muna ang iyong sarili kung bago tayo mag-promise, Lord. At talikuran ko na ang aking mga kasalanan, Panginoon, manumbalik na ako sa iyo. Hindi na ako magbibisyo at hindi ko na aawayin ang aking mga mahal sa buhay. O tatalikuran ko na, Panginoon, ang mga bagay na nagpaparumi sa aking puso. Ayan ay panghawakan na natin ito, mga kapatid. At patuloy kang manalangin sa ating Panginoong Diyos kung nais mo na maligtas ka dito sa mundong ito. Isipin mo, gusto mo bang magalit siya sa iyo, mga kapatid, sa oras ng kamatayan? Na pagdating ng hukom, saka mo tatanggapin ang parusa niya? Ang nais natin ay maligtas dito sa mundong ito. Kaya nawa ang bawat panawagan ng ating Panginoong Diyos sa oras na to ay tanggapin natin ito at isabuhay natin ito. Manumbalik na tayo sa Panginoong Diyos. Huwag na tayong magbalik sa anumang gawa dito sa sanlibutan ito. Kapag hahatulan ka na niya, nais mo bang talikuran ka niya pagdating ng panahon na paparusahan ka? Wala nang babalikan, mga kapatid, pag tayo ay humarap na sa kanyang hukuman. Alalahanin mo ang gutom kapag ikaw ay nasa kasaganaan. Isipin mo ang karukhaan at pangangailangan sa panahong ikaw ay mayaman. Gaano karaming pagbabago ang nagaganap sa maghapon. Ganyan kabilis magbago ang lahat ng bagay sa harap ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, mga kapatid, lubos kaming nagpapasalamat na binigyan nyo kami ng pagkakataon upang magbahagi ng banal na salita ng Diyos, sapagkat hindi lahat po ay nagkakaroon ng oras o panahon sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Karamihan sa atin ngayon ay busy na sa hanap buhay, pagtatrabaho, o sa mga anumang mga inaasikaso natin sa pang-araw-araw. Ngunit naririto ang ating mga kapatiran, ang ating kabutihan ng ating Panginoong Diyos upang gamitin niya na magbahagi ng kanyang banal na salita at mapapaalalahanan tayo na tayo ay manumbalik na sa kanya at palikuran na natin ang anumang ginagawa natin sa mundo dito na hindi kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo ay nagnanais ng kaligtasan, tayo ay manumbalik na sa Kanya. Huwag na nating hintayin na tayo maparusahan, mga kapatid. Alalahanin nyo na lang po ang bawat oras o panahon ng ating buhay dito sa mundong ito. Maaari po tayong kitilin anumang minuto, oras o panahon habang tayo ay naglalakad o anumang ginagawa natin sa buhay dito. Maaari tayong madapuan ng mga sakit nang hindi natin inaasahan. Ngunit ang ating Panginoong Diyos, isang Diyos na mapagmahal, na si Yeshua Mashiach Jesus Christ, mahabagin po siya. At handa po tayong tanggapin niya sa panahon na tayo manumbalik sa Kanya. Pagsisihan na po natin ang ating mga kasalanan. Kung nakikita na po natin ang mga ganap na nangyayari ngayon sa panahong ito, na nagkakaroon na ng mga gera sa iba't ibang lugar, nagkakaroon na ng mga lindol, nagkakaroon ng mga sunog, nagkakaroon ng mga pagbaha, yan ay pagpaparusa ng ating Panginoong Diyos sa mga patuloy na naghihimagsik at suwail sa kanyang kalooban.
Kaya nawa mga kapatid, bigyan natin ng panahon ang ating Panginoong Diyos na sa anim na araw ibinigay na niya yan sa atin upang tayo ay maghanap buhay. Kaya ibigay naman natin sa Kanya ang isang araw, ang ikapitong araw na mamahinga naman tayo sa Kanya. Kaya nawa dalangin namin mga kapatid, isabuhay natin ang bawat salita ng Panginoong Diyos at isapuso natin, bigyan na natin ng panahon ang ating Panginoong Diyos. Kung meron man tayong mga Biblia na nasa mga pamamahay natin, huwag natin ito walang bahala sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng kaligtasan kung bibigyan natin to ng oras, panahon upang basahin. Kung wala naman tayong panahon na magbasa na sa Biblia, meron po tayong Yahweh Ministry 102, Yahweh Ministry 101, at Church Ruach na Facebook upang doon natin panoorin ang mga salita ng ating Panginoong Diyos na magbibigay linaw sa ating puso, sa ating isipan, na ito lang ang tanging daan na makapagligtas sa atin. Kaya nga mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat sa inyo na kahit na nagkaroon man ng masamang panahon, tayo binibigyan ng ating Panginoong Diyos na makadalaw dito sa lugar na to upang makapagbahagi sa inyo ng banal na salita. Kaya God bless po sa lahat at pagpalain nawa kayo at patuloy nawa kayo na manumbalik sa ating Panginoong Diyos. Pagsisihan na po natin ang ating mga kasalanan. God bless po. Ruach Yeshu Shalom.